Sa isang maliit at liblib na baryo sa gilid ng bayan, naroroon ang isang sira-sirang barong-barong na halos hindi na kayang sumalungat sa lakas ng hangin tuwing tag-ulan. Doon naninirahan ang tatlong magkakapatid na sina Lyra, Mateo at bunso nilang si Santi. Mga batang iniwan ng kapalaran matapos pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang trahedyang hindi na nila kailanman nalimutan. Si Lyra, ang panganay, ay 17 taong gulang pa lamang, ngunit pasan na niya ang responsibilidad ng pagiging haligi ng kanilang maliit na pamilya. Siya ang tumayong ina at ama sa kanyang mga kapatid, mahigpit kung kinakailangan, ngunit may pusong punong-puno ng pag-aaruga. Si Mateo naman, 15 taong gulang, ay tahimik at mapagmasid. Mas pinipili niyang unawain ang mundo kaysa kontrahin ito. At si Santi, 10 taong gulang, ay ang liwanag sa kanilang madilim na buhay. Palaging may ngiti kahit kapos sa pagkain at ginhawa. Araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay isang pakikipaglaban. Namumulot sila ng bote, lata, at kung ano-anong maaaring ipagbili sa junk shop upang may pambili ng kaunting pagkain. Madalas, sapat lamang ito para sa isang payak na hapunan, isang mangkok ng kanin na pinaghahatian. Minsan may kasamang tuyo kung suwerte. Isang maulap na hapon, habang ang hangin ay nagdadala ng alikabok at amoy ng ulan. Nagtungo ang tatlong magkakapatid sa likod ng palengke kung saan tambak ang mga basurang itinatapon ng mga tindero. Karaniwan na sa kanila ang lugar na iyon, isang tambakan ng mga bagay na wala ng halaga sa iba, ngunit maaaring maging yaman para sa kanila. Dahan-dahan lang, Santi, paalala ni Lyra, habang inaayos ang sako sa kanyang balikat. Maraming bubog dyan. Opo, ate, sagot ng bata, bagamat hindi maitatago ang kasabikan sa kanyang mga mata. Para sa kanya, bawat araw ay isang pakikipagsapalaran. Si Mateo naman ay tahimik na naghalongkat sa isang tumpok ng plastik at papel. Bigla siyang napatigil. Ate, mahinang tawag niya. Lumapit si Lyra. Ano yon? Hindi agad sumagot si Mateo. Dahan-dahan niyang inabot ang isang bagay na natabunan ng maruruming tela. Isang maliit na kahon, halos hindi na makilala sa kapal ng dumi at alikabok. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. At doon nila nakita isang gintong medalya. Hindi ito ordinaryong bagay. Kahit sa gitna ng karumihan, ang medalya ay tila may sariling liwanag, banayad, ngunit kapansin-pansin. Ang pagkakayari nito ay kakaiba. May masalimuot na ukit sa gilid at isang simbolo sa gitna na hindi agad maunawaan. Ginto ba yan? Bulalas ni Santi. Halos hindi makapaniwala. Pinunasan ni Lyra ang medalya gamit ang laylayan ng kanyang damit. Habang unti-unting nawawala ang dumi, lalo itong kumikislap. Hindi ko alam, sagot niya. Bagamat ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pero mukhang mahalaga ito. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang simbolo. Parang hindi ito pangkaraniwan, sabi niya. Hindi ko pa ito nakikita kahit saan. Isinara ni Lyra ang kanyang palad sa medalya. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang init na dumaloy sa kanyang kamay. Hindi masakit, ngunit sapat upang magdulot
ng kakaibang pakiramdam. Napaatras siya. "Ate?" Nag-aalalang tanong ni Mateo. "Ayos lang ako," sagot niya, bagamat hindi niya maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Siguro dala lang ng pagod. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang may kakaiba. Nagpasya silang itabi muna ang medalya. "Huwag muna nating ipagbili," ani Lira. "Baka may halaga ito na higit pa sa iniisip natin." Tumango si Mateo. "At baka may may-ari rin na naghahanap." Ngunit si Santi ay napangiti. "O baka swerte ito para sa atin?" Hindi sumagot si Lira. Sa halip, tinignan niya ang kalangitan na unti-unting dumidilim. Ang hangin ay naging mas malamig at ang paligid ay tila biglang tumahimik. Habang naglalakad sila pauwi, hindi nila napansin na sa di kalayuan, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Tahimik silang pinagmamasdan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na kahon na hawak ni Lira. At sa kanyang mga labi, unti-unting sumilay ang isang ngiting puno ng lihim. Hindi naging payapa ang gabing iyon para kay Lira. Sa loob ng kanilang munting barong-barong, habang ang hangin ay sumisingit sa mga siwang ng dingding at ang bubong ay bahagyang umuugong sa bawat bugso ng hangin. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa bawat sandaling sinusubukan niyang matulog, ang imahe ng gintong medalya ay bumabalik sa kanyang isipan. Maliwanag, misteryoso, at tila may sariling buhay. Sa kanyang tabi, mahimbing nang natutulog si Santi. Yakap ang manipis na kumot. Si Mateo naman ay nakahiga sa kabilang sulok. Tahimik ngunit gising pa rin, gaya ng kanyang nakasanayan. "Ate," mahina niyang tawag sa dilim. Hindi agad sumagot si Lira. "Gising ka pa pala," bulong niya. "Hindi ka rin makatulog, no?" Sandaling katahimikan ang namayani bago siya sumagot. "May kakaiba sa medalya." Bahagyang umangat ang ulo ni Mateo. "Napansin ko rin." Umupo si Lira at hinugot mula sa ilalim ng kanyang unan ang maliit na kahon. Kahit sa kadiliman, tila may bahagyang liwanag na nagmumula rito. Hindi sapat upang maliwanagan ang buong silid, ngunit sapat upang makita ang hugis nito. "Hindi normal to," dagdag ni Mateo habang lumalapit. Dahan-dahang binuksan ni Lira ang kahon. Agad na sumilay ang gintong medalya, mas maliwanag kaysa kaninang hapon. Ang simbolo sa gitna nito ay tila kumikilos, parang may sariling pintig, na para bang may lihim na nais ipahayag. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. "Nararamdaman mo ba yun?" Tumango si Lira. Parang may tumatawag. Hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Sabay nilang hinawakan ang medalya. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa medalya. Ngunit hindi ito nakasisilaw. Sa halip, ito'y tila yumakap sa kanila. Nawala ang lamig ng gabi. Napalitan ng isang kakaibang init na nagbibigay ginhawa, ngunit may kasamang kaba. Unti-unting naglaho ang kanilang paligid. Ang barong-barong ay napalitan ng isang malawak na espasyo. Isang lugar na hindi nila maipaliwanag. Walang pader, walang bubong, ngunit napapaligiran ng isang malaulap na liwanag. Sa gitna nito, tila may isang anino na unti-unting nahuhubog. "Ate!" nanginginig na wika ni Mateo. Higpit na hinawakan ni Lira ang kamay
ng kapatid. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng kakaibang kasuotan, hindi pangkaraniwan sa kanilang panahon, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lalim ng maraming taon. "Huwag kayong matakot," malumanay niyang sabi. "Nasaan po kami?" tanong ni Lyra, pilit pinipigil ang kaba. "Sa pagitan ng nakaraan at hinaharap," sagot ng matanda. "At kayo ang napili." Napakunot ang noo ni Mateo. "Napili para saan?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at lumutang sa hangin ang gintong medalya. "Ito ay hindi lamang isang bagay na gawa sa ginto," paliwanag niya. "Ito ay susi, isang susi sa kapangyarihang matagal nang nakatago." "Bakit napunta ito sa amin?" tanong ni Lyra. "Dahil kayo ang karapat-dapat," tugon ng matanda. "Tatlong pusong dumaan sa hirap, ngunit hindi nawalan ng kabutihan. Tatlong kaluluwang hindi piniling maging mapait sa kabila ng sakit." Natahimik ang magkapatid. "Ngunit tandaan ninyo," patuloy ng matanda, "ang bawat kapangyarihan ay may kapalit, at ang medalya na iyan ay sinusundan ng mga hindi dapat magtaglay nito." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lyra. "Ibig sabihin, may maghahanap sa amin?" Tumango ang matanda. "At kapag dumating ang oras na yon," dagdag niya, "kailangan ninyong magpasya. Gagamitin ba ninyo ang kapangyarihan nito para sa sarili o para sa iba?" Unti-unting naglaho ang anyo ng matanda. "Sandali lang," sigaw ni Mateo. "Paano namin malalaman kung ano ang gagawin?" Isang huling tinig ang umalingaw-ngaw. "Makinig kayo sa inyong puso at sa isa't isa." At biglang nagbalik ang lahat sa dati. Nasa loob na muli sila ng kanilang barong-barong. Tahimik ang gabi at ang hangin ay tila humupa. Hingal na hingal si Mateo. "Totoo ba yon?" Hindi agad nakasagot si Lyra. Mahigpit niyang hawak ang medalya na ngayon ay tila normal na muli. Walang liwanag, walang kakaibang init. Ngunit alam niya, hindi iyon panaginip. Sa labas ng kanilang tahanan, sa dilim ng gabi, may isang anino na muling gumalaw. At sa pagkakataong ito, mas malapit na siya. Pagsikat ng araw kinabukasan, tila walang nagbago sa paligid. Ang parehong maalikabok na daan, ang parehong ingay ng mga nagtitinda sa palengke, at ang parehong pakikibaka ng mga taong pilit binubuhay ang kanilang araw-araw. Ngunit para kina Lyra, Mateo at Santi, hindi na kailanman magiging pareho ang lahat. Tahimik na nag-aalmusal ang magkakapatid. Kung matatawag man itong almusal, isang maliit na mangkok ng lugaw na pinaghatian nila. Halos walang lasa, kundi ang bahagyang alat ng asin. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanilang katahimikan. "Ate," maingat na tanong ni Santi, "totoo ba yung nangyari kagabi?" Nagkatinginan sina Lyra at Mateo. "Totoo," sagot ni Lyra, bagamat mababa ang kanyang boses. "Hindi iyon panaginip." Napayuko si Santi. Hawak ang kanyang kutsara. "Ibig sabihin, may kapangyarihan yung medalya?" "Hindi pa natin sigurado kung ano talaga yon," sagot ni Mateo. "Pero malinaw na may kakaiba." Inilabas ni Lyra ang maliit na kahon at marahang inilapag sa gitna. Para itong isang lihim na hindi nila kayang takasan. "May sinabi yung matanda," ani Lyra. "May mga taong naghahanap nito."
Biglang natahimik ang paligid. "Ate," bulong ni Santi. "Delikado ba tayo?" Hindi agad sumagot si Lyra. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang katotohanang hindi niya kayang itago. "Posible!" Maya-maya pa'y nagpasya silang magtungo muli sa palengke. Kailangan pa rin nilang maghanap ng mapagkakakitaan. Hindi maaaring huminto ang buhay dahil lamang sa isang misteryosong medalya. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila may kakaibang pakiramdam na sumusunod. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita, biglang huminto si Mateo. "Ate," mahina niyang sabi, "may nakatingin sa atin." Dahan-dahang lumingon si Lyra. Sa dulo ng eskinita, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng maitim na damit. Hindi pamilyar ang mukha at tila hindi bahagi ng baryo. At ang kanyang mga mata nakatutok sa kanila. "Huwag kang lilingon ulit," bulong ni Lyra. "Maglakad lang tayo." Ngunit huli na. Nagsimulang lumakad ang lalaki, papalapit sa kanila. Mabagal, ngunit sigurado sa bawat hakbang niya. Tila bumibigat ang hangin sa paligid. "Ate," nanginginig na, sabi ni Santi. Hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay. "Kasama mo lang kami." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. "Siya yon," bulong niya. "Nararamdaman ko, siya ang sinasabi ng matanda." Hindi na nagdalawang isip si Lyra. Takbo. Agad silang kumaripas ng takbo sa makikitid na daan ng baryo. Tumatawid sa pagitan ng mga bahay, lumulusot sa mga eskinita, at pilit iniiwasan ang mga taong nagtataka sa kanilang pagmamadali. Ngunit ang lalaki, hindi nawawala. Sa bawat liko, tila naroon na siya. Sa bawat sulok, tila nauuna pa siya sa kanila. "Paano niya nagagawa yon?" Hingal na tanong ni Mateo. "Hindi ko alam," sagot ni Lyra. Hanggang sa makarating sila sa isang saradong bahagi ng daan. Isang bakod na gawa sa kalawangin na yero. Wala nang ibang daan. Napahinto sila at mula sa likuran, unti-unting lumitaw ang lalaki. Tahimik siyang naglakad papalapit. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. "Matagal ko na kayong hinahanap," sabi niya sa mababang tinig. Hinila ni Lyra ang kanyang mga kapatid palapit sa kanya. "Ano ang gusto mo?" Ngumiti ang lalaki, isang ngiting walang init. "Ang medalya." Walang nagsalita. "Hindi ninyo nauunawaan kung ano ang hawak ninyo," patuloy niya, "at lalong hindi ninyo kayang protektahan iyon. Hindi namin ibibigay." Matapang na sagot ni Lyra, kahit nanginginig ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. "Kung ganoon," malamig niyang sabi, "pipilitin ninyo ako." Sa isang iglap, kumilos siya. Mabilis, higit sa normal na galaw ng tao. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang uminit ang medalya sa bulsa ni Lyra. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula rito, tumama sa lalaki at napaatras siya. Napahawak siya. Sa kanyang mata, tila nasaktan sa liwanag. "Anong?" Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Lyra ang medalya. At sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. "Lumayo ka sa amin!" sigaw niya. At sa sandaling iyon, isang puwersang hindi nakikita ang bumalot sa kanila. Napaatras ang lalaki, tila may humahadlang sa kanya. Ngunit hindi takot ang nasa kanyang mukha, kundi galit. "Hindi pa ito tapos," mariin niyang sabi.
bago siya tuluyang naglaho sa anino ng paligid. Unti-unting nawala ang liwanag at bumalik ang katahimikan. Hingal na hingal ang magkakapatid. "Ate," bulong ni Santi, "iniligtas tayo ng medalya." Ngunit si Lyra ay nakatitig lamang sa kanyang kamay. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan nito at kasabay nito ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Matagal na hindi nakapagsalita ang magkakapatid matapos ang nangyari. Ang hangin sa paligid ay tila bumalik sa dati, ngunit ang kaba sa kanilang dibdib ay nanatili. Ang liwanag na nagmula sa medalya ay unti-unti nang naglaho, ngunit ang alaala nito ay malinaw pa rin. Isang paalala na ang kanilang buhay ay tuluyan nang nagbago. "Ate," mahinang sambit ni Santi, "paano mo nagawa yon?" Napatingin si Lyra sa kanyang kamay na tila ba hinahanap pa rin ang init na kanina lamang ay naroon. "Hindi ko alam," sagot niya. "Parang kusa na lang siyang gumalaw." Lumapit si Mateo. Seryoso ang muka. "Hindi basta kusa yon. May dahilan kung bakit ikaw ang gumamit." Napakunot ang noo ni Lyra. "Anong ibig mong sabihin?" "Naalala mo yung sinabi ng matanda?" Sagot ni Mateo. "Makinig kayo sa inyong puso at sa isa't isa. Baka hindi lang basta bagay ang medalya. Baka tumutugon siya sa atin." Sandaling natahimik si Lyra. "Sa ating nararamdaman?" tanong niya. Tumango si Mateo. "Oo, kanina natakot tayo. Pero pinili mong protektahan kami. Baka yun ang dahilan kung bakit lumabas ang kapangyarihan." Napayuko si Santi. "Ibig sabihin, kung matatakot kami ulit, lalabas ulit yun?" "Hindi ganon kasimple," sagot ni Lyra. "Hindi pwedeng puro takot lang. Kailangan may dahilan." Tumingin siya sa dalawang kapatid, ang mga mukhang umaasa sa kanya. At doon niya naramdaman ang tunay na bigat. "Hindi na tayo pwedeng basta-basta lang," dagdag niya. "Kung totoo na may mga naghahanap nito, kailangan nating maging handa." "Paano?" tanong ni Santi. Hindi agad nakasagot si Lyra. Dahil iyon din ang tanong niya sa sarili. Nagpasya silang umuwi muna upang magpahinga at mag-isip. Ngunit kahit sa loob ng kanilang barong-barong, hindi na sila mapakali. Ang bawat tunog sa labas, kahit ang simpleng kaluskos ng dahon, ay tila nagiging babala. Inilapag ni Lyra ang medalya sa sahig sa gitna nilang tatlo. "Tingnan natin kung kaya nating itong gamitin," sabi niya. "Ate, sigurado ka?" tanong ni Mateo. "Kailangan natin," sagot niya. "Kung hindi natin mauunawaan ito, mas magiging delikado tayo." Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapit ang kanyang kamay sa medalya. Sumunod si Mateo at si Santi naman ay tahimik na nanood, bagamat halatang kinakabahan. "Subukan natin ulit," sabi ni Lyra. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Pumikit siya. Inalala niya ang mga sandaling kinailangan niya ng lakas. Ang araw na nawala ang kanilang mga magulang. Ang mga gabing wala silang makain. Ang mga pagkakataong kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga kapatid. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Para sa kanila, bulong niya. Biglang nagliwanag ang medalya. Napaatras si Santi. "Ate!" Ngunit hindi tumigil si Lyra. Sa halip, inilapit pa niya ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito,
Hindi sumabog ang liwanag. Sa halip, ito ay dahan-dahang kumalat. Parang alon ng enerhiya na marahang bumabalot sa paligid. Ang sahig na gawa sa kahoy ay tila kuminang at ang hangin ay naging mas magaan. "Mateo," bulong ni Lyra. "Nararamdaman mo ba?" Tumango si Mateo, namamangha. "Parang mas malinaw ang isip ko." Napatingin si Santi sa kanyang kamay. At ako, parang hindi na ako natatakot. Unti-unting humina ang liwanag hanggang sa tuluyang mawala. Nagkatinginan ang magkakapatid. "Ibig sabihin," sabi ni Mateo, "hindi lang ito panglaban." "Hindi," sagot ni Lyra. "Parang nagbibigay ito ng lakas sa loob." Napaupo si Santi. "Parang pinapalakas tayo." Tumango si Lyra. "At baka hindi lang tayo." Biglang napatingin si Mateo sa pintuan. "May narinig ka?" tanong ni Lyra. Hindi sumagot si Mateo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. At doon, may isang matandang babae na nakatayo sa labas. Hindi nila ito kilala. Ngunit ang kanyang tingin ay diretso sa loob ng kanilang bahay. "Ate!" bulong ni Mateo. Hindi siya normal. Lumapit si Lyra at sumilip. Ang babae ay may maamong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi pangkaraniwan. At sa kanyang leeg, may nakasabit na bagay. Isang medalya. Hindi eksaktong kapareho ng sa kanila, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Unti-unting ngumiti ang matandang babae. At sa unang pagkakataon mula nang makita nila ang gintong medalya, naramdaman ni Lyra na hindi lamang sila ang may hawak ng ganoong kapangyarihan. Hindi gumalaw ang matandang babae sa labas ng kanilang barong-barong. Tahimik lamang siyang nakatayo, waring matagal nang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa tatlong magkakapatid, lalo na kay Lyra na mahigpit na hawak ang kanilang medalya. "Ate," mahinang sabi ni Santi, "lalapit ba siya?" "Hindi tayo lalabas agad," sagot ni Lyra. Maingat ngunit matatag. "Hindi pa natin siya kilala." Ngunit tila narinig ng matandang babae ang kanilang pag-uusap, kahit na hindi naman sila nagsasalita ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, at bago pa man makapagpasya si Lyra kung ano ang gagawin, marahan itong kumatok 3 beses. Hindi malakas, ngunit sapat upang marinig ang bigat ng kanyang presensya. Nagkatinginan sina Lyra at Mateo. "Ate!" bulong ni Mateo, "kailangan nating malaman kung sino siya." Huminga ng malalim si Lyra. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad ang matandang babae. Malapit na ngayon. Mas malinaw ang kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay kulay pilak. Ang balat ay may bakas ng panahon, ngunit ang tindig ay matuwid. Hindi siya mukhang mahina. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang medalya. Hindi kasing liwanag ng sa kanila, ngunit may sariling kakaibang kinang. "Magandang araw!" mahinahon niyang bati. Hindi agad sumagot si Lyra. Pinagmasdan niya ang babae mula ulo hanggang paa. "Sino po kayo?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin lubos na nakapagpapaluwag ng loob. "Ako ang tagapagbantay," sagot niya. "At matagal ko nang hinihintay ang araw na ito." Napakunot ang noo ni Mateo. "Anong ibig ninyong sabihin?"
Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang medalya sa kanyang leeg. Ang hawak ninyo, sabi niya, ay hindi basta-basta napupunta sa kahit kanino. Pinipili nito ang mga may sapat na puso upang dalhin ang bigat ng kapangyarihan. Napatingin si Lyra sa kanyang sariling medalya. Kilala ninyo ito? Tanong niya. Higit pa sa inaakala mo, sagot ng matanda. Dahil matagal na akong nagbabantay sa mga tulad ninyo. Mga tulad namin? Tanong ni Santi. Mga pinili, sagot ng matanda. Mga taong dumaan sa pagsubok, ngunit hindi nawalan ng kabutihan. Sandaling natahimik ang lahat. Kung ganun, sabi ni Mateo, alam ninyo rin kung sino yung lalaking umatake sa amin? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Alam ko, sagot niya. At hindi lang siya ang darating. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Sino sila? Tanong ni Lyra. Mga taong nais ang kapangyarihan ng mga medalya, hindi para magligtas, kundi para maghari. Paliwanag ng matanda. At kapag nakuha nila ang sapat na bilang nito, mawawala ang balanse. Balanse, ulit ni Mateo. Tumango ang matanda. May dahilan kung bakit nilikha ang mga medalya. Hindi ito para sa yaman o lakas. Ito ay para panatilihin ang kaayusan sa pagitan ng mga puwersang hindi nakikita ng ordinaryong tao. Tahimik na nakinig ang magkakapatid. Ngunit ngayon, dagdag niya, unti-unti nang nawawala ang balanse at ang paglitaw ng inyong medalya ay senyales na nagsisimula na ang pagbabago. Napahawak si Santi sa braso ni Lyra. Ate, teka, sabi ni Lyra, bakit kami? Marami namang ibang tao. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Lyra. Hindi siya umatras. Dahil ikaw, mahinahon niyang sabi, ang handang magsakripisyo para sa iba. Napatingin si Lyra sa kanyang mga kapatid. At kayong dalawa, dagdag ng matanda, ay ang lakas na magpapanatili sa kanya. Hindi nakaimik si Mateo. Hindi namin alam kung paano gamitin ito, amin ni Lyra. Alam ko, sagot ng matanda. Kaya ako narito. Nagkatinginan ang magkakapatid. Ano ang ituturo ninyo sa amin? Tanong ni Mateo. Hindi lang kung paano gamitin ang kapangyarihan, sagot niya, kundi kung paano ito hindi abusuhin. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, dahan-dahang tumango si Lyra. Sige, sabi niya, makikinig kami. Ngumiti ang matanda. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kabutihan sa kanyang mga mata. Kung ganun, sabi niya, simulan na natin. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. At sa isang iglap, nagdilim ang kalangitan. Napatingin ang matanda sa labas. Seryoso ang mukha. Huli na, bulong niya. Ano yon? Tanong ni Lyra. Dahan-dahang bumaling ang matanda sa kanila. Dumating na sila. At mula sa labas, maririnig ang mabibigat na yabag. Higit sa isa, mas marami. Biglang bumigat ang hangin sa paligid ng kanilang barong-barong. Ang mga yabag sa labas ay hindi na maitago. Mabibigat, sabay-sabay, at papalapit. Ang dati payapang umaga ay napalitan ng isang tensyon na tila sumasakal sa dibdib. Ate! Bulong ni Santi, halatang natatakot. Lumapit si Lyra at hinawakan ang kanyang balikat. Nandito lang kami. Ngunit kahit siya, hindi may kakaila ang kaba.
Tahimik na tumayo ang matandang babae, ang tagapagbantay. Ang kanyang tindig ay biglang nagbago. Kung kanina'y tila isang karaniwang matanda, ngayon ay may bigat na ang kanyang presensya, parang isang taong sanay sa mga ganitong sitwasyon. "Makinig kayo sa akin," mariin niyang sabi. "Ito ang unang pagsubok ninyo." "Hindi pa kami handa," agad na sagot ni Mateo. "Walang handang nahaharap sa ganito," tugon ng matanda. "Ngunit kailangan ninyong matutong tumayo." Biglang bumukas ang pintuan, hindi dahil sa hangin, kundi dahil itinulak ito mula sa labas. 3 lalaki ang pumasok. Pare-pareho silang nakasuot ng maitim na damit at ang kanilang mga mata ay malamig at walang awa. Sa kanilang presensya pa lamang, malinaw na hindi sila ordinaryong tao. "At narito na nga kayo," sabi ng isa sa kanila na tila pinuno. Napaatras si Santi, habang si Mateo ay agad pumwesto sa harap niya. "Hindi namin kayo kilala," sabi ni Lira. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. "Umalis kayo." Ngumiti ang lalaki. "Hindi namin kailangang kilalanin kayo. Ang mahalaga, ang hawak ninyo." Napatingin siya sa medalya sa kamay ni Lira. Tulad ng inaasahan, dagdag niya, napunta ito sa mga walang kamuwang-muwang. Hindi sumagot si Lira, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang medalya. "Bigyan ninyo kami ng dahilan para hindi ito kunin sa inyo," sabi ng isa pang lalaki. Bago pa man makakilos ang magkakapatid, biglang nagsalita ang yung matandang babae. "Sapat na," malamig niyang sabi. Napalingon ang 3 lalaki sa kanya. Ani ng pinuno, ang tagapagbantay. Bahagyang ngumiti ang matanda. "Matagal na panahon na mula nang huli tayong nagkita." "Hindi ka pa rin nagbabago," sagot ng lalaki. "Patuloy mo pa ring pinoprotektahan ang mga hindi karapat-dapat." "Mas hindi karapat-dapat ang mga taong tulad ninyo," tugon niya. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng pinuno. "Kung ganon," sabi niya, "wala na kaming dapat pag-usapan." Sa isang iglap, kumilos ang 3 lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagulat ang matanda. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang nagliwanag ang medalya sa kanyang leeg. Isang manipis, ngunit matibay na harang ng liwanag ang lumitaw sa pagitan nila at ng mga kalaban. Bumangga ang isa sa mga lalaki rito at napaatras. "Ngayon!" sigaw ng matanda. Napatingin si Lira sa medalya sa kanyang kamay. "Alalahanin mo ang naramdaman mo kanina," sabi ng matanda. "Hindi takot, kundi layunin." Pumikit si Lira. Inisip niya ang kanyang mga kapatid, ang kanilang paghihirap, ang kanilang pangarap, ang kanilang pangangailangan na mabuhay. At muli, nagliwanag ang medalya. Mas maliwanag kaysa dati. "Mateo!" sigaw niya. Hindi na nag-alinlangan si Mateo. Hinawakan niya ang balikat ni Lira at sa sandaling iyon, tila nadama rin niya ang enerhiya. "Kasama mo ako," sabi niya. Si Santi, kahit kinakabahan, ay lumapit din at hinawakan ang kamay ni Mateo. "Ate," sa sandaling iyon, isang mas malakas na alon ng liwanag ang sumabog mula sa medalya. Napaatras ang 3 lalaki, tila tinamaan ng isang puwersang hindi nila kayang labanan. "Hindi posible," bulong ng isa sa kanila. Ngunit hindi tumigil ang liwanag. Sa halip, ito'y naging mas matatag, parang isang pananggalang na bumabalot sa magkakapatid. Ngumiti ang matanda.
Ngayon ninyo naiintindihan, sabi niya. Hindi lakas ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ninyo, kundi pagkakaisa. Napatingin ang pinuno ng mga lalaki sa kanila. Seryoso na ang muka. Hindi pa ito tapos, mariin niyang sabi. Babalik kami. At sa isang iglap, nawala sila. Tila nilamon ng sariling anino. Unti-unting humina ang liwanag. At bumalik ang katahimikan. Hingal na hingal ang magkakapatid. Ate, sabi ni Santi, nagawa natin. Ngunit si Lyra ay hindi ngumiti. Sa halip, tumingin siya sa matanda. Ilan pa ang tulad nila? Tanong niya. Sandaling natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumagot. Mas marami kaysa sa kaya ninyong harapin kung mag-isa lang kayo. Napatingin si Mateo sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, sabi niya, hindi pa ito ang pinakamahirap? Umiling ang matanda. Hindi pa ito nagsisimula. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng magkakapatid na ang kanilang natagpuan sa basurahan ay hindi lamang biyaya, kundi isang simula ng digmaan. Matapos ang una sagupaan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang buhay. Ang dating tahimik na barong-barong ay ngayon nagsisilbing kanlungan ng isang lihim na hindi na maaaring itago. Tahimik ang magkakapatid habang nakaupo sa loob. Ang bawat isa ay may sariling iniisip, hindi lamang tungkol sa nangyari, kundi sa mga darating pa. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Unang nagsalita si Mateo. Napatingin si Lyra sa kanya. Alam ko. Madali tayong makita, dagdag ni Mateo. At kung babalik sila, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Tahimik na nakikinig si Santi. Hawak ang kanyang tuhod. Ate, aalis ba tayo? Huminga ng malalim si Lyra bago sumagot. Kung kailangan. Lumapit ang matandang babae, ang tagapagbantay, at tumayo sa harap nila. Kailangan, mariin niyang sabi. Napatingin ang tatlo sa kanya. Hindi ligtas ang lugar na ito, patuloy niya. Alam na nila kung nasaan kayo. At sa susunod na bumalik sila, hindi na sila magdadalawang isip. Kung aalis kami, tanong ni Lyra, saan kami pupunta? Sandaling natahimik ang matanda. Tila pinag-iisipan ang kanyang sagot. May lugar, sabi niya sa wakas. Isang lugar na nakatago sa mga mata ng karamihan. Doon kayo maaaring magsanay at matuto. Lugar? Ulit ni Mateo. Parang taguan? Hindi lang taguan, sagot ng matanda. Isang santuwaryo. Napakunot ang noo ni Lyra. At bakit ninyo kami tutulungan? Hindi nag-atubili ang matanda. Dahil iyon ang aking tungkulin. Tungkulin? Tanong ni Santi. Tumango ang matanda. Ako ang tagapagbantay ng mga medalya. Hindi para angkinin ang mga ito, kundi siguraduhing mapupunta sila sa tamang kamay at mananatili roon. Tahimik na nag-isip si Lyra. Hindi niya lubos na kilala ang matanda, ngunit sa lahat ng nangyari, ito lamang ang taong nagpakita ng malinaw na layunin. Hindi para saktan sila, kundi gabayan. Sasama kami, sa wakas ay sabi niya. Napatingin si Mateo. Sigurado ka? Tumango si Lyra. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting may halong pag-asa. Kung ganon, sabi niya, kailangan nating umalis bago magdilim. Hindi nagtagal, nag-impake ang magkakapatid ng kakaunti nilang gamit. Ilang damit, lumang kumot, at ang mga bagay na mahalaga sa kanila.
kahit kaunti lamang. Habang palabas sila ng kanilang tahanan, sandaling napahinto si Lyra. Tumingin siya sa paligid, sa dingding na saksi sa kanilang paghihirap, sa sahig na minsang naging higaan nila sa gutom na gabi, at sa bubong na pilit silang pinrotektahan sa ulan. "Ate," bulong ni Santi. Ngumiti siya ng bahagya. "Tara na." At tuluyan na nilang iniwan ang lugar na minsang naging kanilang mundo. Naglakad sila ng matagal, palayo sa baryo, palayo sa ingay ng palengke, at papasok sa mas tahimik na bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, lalong nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay mas matataas, ang hangin ay mas malamig, at ang katahimikan ay mas mabigat. "Huwag kayong lalayo sa akin," paalala ng matanda. "Opo," sabay na sagot ng magkakapatid. "Malapit na tayo," dagdag niya. "Hindi ko pa rin nakikita kung nasaan yung sinasabi ninyo," sabi ni Mateo habang sinusuri ang paligid. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. "Minsan," sabi niya, "ang mga bagay na pinakamahalaga ay hindi nakikita ng basta-basta." Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang bahagi ng kagubatan na tila walang kaibahan sa iba. "Dito," sabi ng matanda. Napatingin ang magkakapatid. "Dito?" tanong ni Santi. "Wala naman." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil biglang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang medalya sa kanyang leeg. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila umatras at sa kanilang harapan ay unti-unting lumitaw ang isang lugar na kanina'y wala. Isang malawak na lupain na napapaligiran ng liwanag at katahimikan. May mga simpleng istruktura, isang maliit na lawa, at mga punong tila mas buhay kaysa karaniwan. Napanganga si Santi. "Ang ganda." Hindi makapaniwala si Mateo. "Paano? Ito ang santuwaryo," sabi ng matanda. Tahimik na nakatingin si Lyra. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. "Dito kayo magsisimula," dagdag ng matanda. "Hindi lamang upang matutong lumaban, kundi upang maunawaan kung bakit kayo lumalaban." Dahan-dahang tumango si Lyra. "Handa na kami," sabi niya. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng santuwaryo, may isang bagay na hindi nila alam. Sa labas ng kagubatan, sa mas madilim na bahagi ng mundo, may mga mata na muling nakamasid. At sa pagkakataong ito, hindi lamang sila tatlo ang target, kundi ang lahat ng tulad nila. Ang santuwaryo ay tila hiwalay sa mundong kanilang nakasanayan. Sa pagpasok pa lamang ng magkakapatid, agad nilang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikang nakakabingi, kundi isang uri ng kapayapaan na unti-unting nagpapagaan sa loob. Ang hangin ay sariwa, ang liwanag ay banayad, at ang bawat bagay ay tila may sariling buhay. Tahimik na naglakad sina Lyra, Mateo at Santi habang sinusundan ang tagapagbantay. "Hindi ito ordinaryong lugar," sabi ni Mateo habang pinagmamasdan ang paligid. "Parang may kakaibang enerhiya." "Mayroon nga," sagot ng matanda. "Ang santuwaryong ito ay itinayo
upang protektahan ang mga nagtataglay ng mga medalya at upang itago ang mga lihim na hindi dapat basta-basta natutuklasan. Napatingin si Santi sa maliit na lawa sa gitna ng lugar. Parang ang linaw ng tubig. Lumapit siya, ngunit bago pa man niya ito mahawakan. Santi, mahinahong tawag ni Lyra. Napahinto ang bata at napatingin sa kanya. "Makinig ka muna!" dagdag ni Lyra. Ngumiti ang matanda. "Tama ang ate mo. Hindi lahat ng bagay dito ay dapat basta hinahawakan." "Bakit po?" tanong ni Santi. "Dahil ang santuwaryo ay hindi lamang ligtas," paliwanag ng matanda. "Ito ay buhay at ang bawat bahagi nito ay may layunin." Natahimik si Santi at marahang umatras mula sa lawa. Dinala sila ng matanda sa isang simpleng istruktura na yari sa kahoy at bato. Sa loob nito ay may 3 higaan, isang mesa, at ilang gamit na tila matagal nang naroon, ngunit maayos pa rin. "Dito muna kayo mananatili," sabi ng matanda. "Sa inyo po ba ito?" tanong ni Mateo. "Hindi," sagot niya. "Ito ay para sa mga tulad ninyo." Napatingin si Lyra sa paligid. "Ibig sabihin, may iba pang nakapunta na rito?" Sandaling natahimik ang matanda. "Marami," sagot niya sa huli. "Ngunit hindi lahat ay nagtagal." Napakunot ang noo ni Mateo. "Bakit?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa labas na tila may inaalalang malayo. "Dahil ang kapangyarihan ay hindi sapat upang manatili," sabi niya. "Kailangan din ng matibay na loob." Tahimik na nagkatinginan ang magkakapatid. Kinagabihan, matapos ang isang payak na hapunan na mas masustansya kaysa sa kanilang nakasanayan, muling nagtipon ang 3 kasama ang tagapagbantay. Sa gitna ng silid, inilapag ni Lyra ang kanilang medalya. "Ngayon," sabi ng matanda, "panahon na upang mas maintindihan ninyo kung ano talaga ang hawak ninyo." Umupo sila sa paligid nito. Ang bawat medalya, paliwanag niya, ay may sariling kakayahan. Ngunit hindi ito agad nagpapakita. Kailangan itong tuklasin. "Tulad ng nangyari kanina?" tanong ni Mateo. "Bahagi lamang iyon," sagot ng matanda. "Ang nakita ninyo ay ang pinakaugat ng kapangyarihan nito, ang kakayahang magbuklod at magbigay lakas." "May iba pa?" tanong ni Santi. Bahagyang nanlalaki ang mata. Tumango ang matanda. "At iyon ang kailangan ninyong hanapin." Napatingin si Lyra sa medalya. "Paano?" Dahan-dahang inilapit ng matanda ang kanyang kamay sa medalya, ngunit hindi ito hinawakan. "Sa pamamagitan ng pagkilala sa inyong sarili," sabi niya. "Dahil ang medalya ay hindi lamang sumasalamin sa inyong lakas, kundi pati sa inyong kahinaan." Napayuko si Mateo. "Kahinaan?" ulit niya. "Oo," sagot ng matanda. "Dahil kung hindi ninyo ito haharapin, ito ang magiging dahilan ng inyong pagbagsak." Tahimik ang silid. "Simulan natin," sabi ng matanda. Isa-isa. Napatingin siya kay Lyra. "Ikaw muna." Bahagyang nagulat si Lyra, ngunit hindi siya umatras. "Ano ang pinakakinatatakutan mo?" tanong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ngunit makalipas ang ilang sandali, "Na mawala sila," mahina niyang sagot habang tumitingin sa kanyang mga kapatid. Tumango ang matanda. "At ano ang gagawin mo para hindi mangyari iyon?" Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang medalya. "Lahat," sagot niya.
Biglang nagliwanag ang medalya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi ito mainit o magaan, kundi mabigat. At sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nawala ang silid. Napunta si Lyra sa isang madilim na lugar. At saan ito? Bulong niya. Mula sa dilim, may unti-unting lumitaw. Dalawang anino. Si Mateo at si Santi. Ngunit hindi sila gumagalaw. Ate! Mahina ang tinig ni Santi. Lumapit si Lyra. Santi! Ngunit bago pa niya maabot, naglaho ang bata. At sumunod si Mateo. Ating ang huling salitang narinig niya bago ito tuluyang naglaho. Hindi sigaw ni Lyra. Ngunit walang sumagot. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. At doon niya naramdaman ang takot na matagal na niyang tinatago. Sa labas ng pangitain, nakatingin sina Mateo at Santi kay Lyra, na ngayon ay tila nahihirapan. Ate, bulong ni Santi. Huwag ninyo siyang gagalawin, sabi ng matanda. Kailangan niyang harapin ito. Pero, sabi ni Mateo, kung hindi niya haharapin, dagdag ng matanda, hindi niya makokontrol ang kapangyarihan. Tahimik na napakapit si Mateo sa kanyang kamay. Sa loob ng dilim lumuhod si Lyra. Humihinga siya ng mabilis, pilit pinipigilan ang takot. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matanda. Makinig sa inyong puso at sa isa't isa. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinding-hindi ko kayo iiwan, matatag niyang sabi, kahit walang nakakarinig. At sa sandaling iyon, may maliit na liwanag na lumitaw sa kanyang harapan. Unti-unti itong lumaki. At sa loob nito, naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga kapatid. Hindi nawawala, hindi naglaho, kundi nariyan lamang. Kasama niya, unti-unting naglaho ang dilim. Pagmulat ng kanyang mga mata, muli siyang nasa loob ng silid. Hingal na hingal ngunit buo. Ate! Sigaw ni Santi habang niyayakap siya. Ayos lang ako, sabi ni Lyra, kahit may bakas pa ng luha ang kanyang mga mata. Ngumiti ang matanda. Ngayon, sabi niya, nagsisimula mo ng maunawaan. Napatingin si Lyra sa medalya. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito isang misteryo, kundi isang bahagi na ng kanyang sarili. Tahimik ang gabi sa santuwaryo matapos ang naging karanasan ni Lyra. Ang hangin ay marahang dumadaloy at ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa maliit na lawa sa gitna ng lugar. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, ramdam pa rin ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Nakaupo si Lyra sa labas ng kanilang tinutuluyan. Tahimik na pinagmamasdan ang kalangitan. Sa kanyang tabi, nakahiga si Santi. Tila pagod, ngunit panatag. Sa loob naman, si Mateo ay hindi mapakali. Paikot-ikot siya. Tila may iniisip na hindi niya maibulalas. Mateo, napahinto siya. Nasa pintuan ng tagapagbantay. Tahimik siyang pinagmamasdan. Oras na, sabi ng matanda. Huminga ng malalim si Mateo. Alam ko, sagot niya. Muling nagtipon ang tatlo sa loob ng silid. Nasa gitna na naman ang medalya. Tahimik ngunit tila naghihintay. Ako naman, sabi ni Mateo. Pilit pinatatatag ang sarili. Napatingin si Lyra sa kanya. Sigurado ka? Tumango siya. Kailangan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Tulad ng kapatid mo,
Kailangan mong harapin ang sarili mong takot. Umupo si Mateo sa harap ng medalya. Hindi siya agad kumilos. Sa halip, pumikit siya. Ano ang pinakakinatatakutan mo? Tanong ng matanda. Matagal bago siya sumagot. Na, hindi ako sapat. Mahina niyang sabi. Napatingin si Lyra sa kanya. Nagulat sa narinig. Na kahit anong gawin ko, dagdag ni Mateo. Lagi akong nasa likod. Na hindi ako ang kayang magprotekta, kundi umaasa lang. Tahimik ang silid. Kung ganon, sabi ng matanda, harapin mo yon. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang medalya. At muli, nagliwanag ito. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Napunta si Mateo sa isang pamilyar na lugar. Ang kanilang lumang barong-barong. Ngunit iba ito. Mas madilim, mas malamig. Ate, tawag niya. Walang sumagot. Pumasok siya sa loob. At doon niya nakita si Lyra at si Santi. Ngunit hindi tulad ng dati. Nakaupo si Lyra sa sahig, pagod na pagod, habang si Santi ay tahimik sa isang sulok. Ating, mahina ang boses ni Santi. Pasensya ka na, sagot ni Lyra. Nanginginig ang tinig. Hindi ko na kaya. Napahinto si Mateo. Ate, muli niyang tawag. Ngunit hindi siya naririnig. Lumapit siya, ngunit tila hindi siya nakikita. Ako na sana ang tumulong, bulong ni Mateo. Ngunit biglang nagbago ang eksena. Nakita niya ang sarili. Mas bata. Nakatayo lamang sa gilid. Walang ginagawa habang nahihirapan ang kanyang kapatid. Bakit hindi ka kumikilos? Sigaw niya sa sariling anino. Ngunit nanatili itong tahimik. Parang walang kakayahan. Hindi ako ganun, bulong ni Mateo. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang iyon ang kinatatakutan niya. Ang maging walang silbi. Ang maging pabigat. Lumuhod siya. Hindi ako ganun. Ulit niya, mas mariin. Tahimik ang paligid. Ngunit biglang may boses na umalingaw-ngaw. Kung hindi ikaw, sino? Napalingon si Mateo. Sa dilim, may liwanag na unti-unting lumilitaw. At sa loob nito, ang alaala ng mga sandaling tumulong siya. Mga pagkakataong hindi siya umatras. Mga panahong pinili niyang tumayo kahit natatakot. Hindi ka kulang, sabi ng tinig. Pinipili mo lang hindi makita ang sarili mong lakas. Unti-unting tumayo si Mateo. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya. Hindi ako perpekto, sabi niya. Pero hindi ako walang silbi. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid at naglaho ang dilim. Pagmulat ng kanyang mga mata, muli siyang nasa santuwaryo. Hingal na hingal, ngunit malinaw ang kanyang tingin. Mateo, sabi ni Santi habang lumalapit. Ayos lang ako, sagot niya, bahagyang ngumiti. Napatingin siya kay Lyra. Ateng, sabi niya, hindi ka nag-iisa. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing naiintindihan niya. Ngumiti ang tagapagbantay. Dalawa na, sabi niya. Isa na lang. Napatingin silang lahat kay Santi. Biglang natahimik ang bata. Ako? Mahina niyang tanong. Tumango ang matanda. Hindi kailangang madali, sabi niya. Ngunit kailangan mong maging tapat. Huminga ng malalim si Santi. Titingnan ko, sabi niya, kahit may kaba sa boses.
Lumapit siya sa medalya at sa unang pagkakataon, siya naman ang haharap sa sarili niyang takot. Tahimik ang silid. Ang liwanag mula sa medalya ay bahagyang kumikislap, tila naghihintay. Nakatingin ang lahat kay Santi, ang bunso, ang pinakamasayahin, at marahil ang pinaka-inaakalang mahina. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Ako na," sabi niya. Kahit may bahagyang panginginig ang kanyang tinig, lumapit siya sa medalya at marahang lumuhod sa harap nito. Napatingin siya kina Lira at Mateo. "Ate, kuya," bulong niya. Ngumiti si Lira. "Nandito lang kami." Tumango si Mateo. "Hindi ka nag-iisa." Huminga ng malalim si Santi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang medalya. At muli, nagliwanag ito. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Napunta si Santi sa isang lugar na tila pamilyar, ngunit hindi niya agad maunawaan kung bakit. Isang bukas na espasyo, tahimik, walang tao. "Saan ito?" bulong niya. Naglakad siya ng marahan, sinusuri ang paligid, hanggang sa makita niya isang maliit na bata, nakatayo sa malayo, payat, marumi ang damit at tila nag-iisa. Dahan-dahang lumapit si Santi, at habang papalapit siya, napahinto siya dahil nakilala niya ang bata. "Ikaw!" mahina niyang sabi. Ito ang sarili niya. Mas bata, mas mahina, mas takot. Ang batang si Santi ay nakayuko, yakap ang sarili. "Ayaw ko!" bulong ng bata. "Ayaw ko nang magutom! Ayaw ko nang matakot!" Napahigpit ang dibdib ni Santi. Lumapit siya, ngunit hindi agad nagsalita. Pinagmasdan niya ang batang bersyon ng sarili niya, ang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit niyang tinatakasan. "Ano bang silbi ko?" dagdag ng bata. "Palagi na lang akong inaalagaan." Napapikit si Santi. Masakit marinig, ngunit totoo. "Hindi ako malakas tulad ni ate. Hindi ako matalino tulad ni kuya." Tahimik ang paligid. "Mas mabuti pa siguro kung wala na lang ako." "Hindi." Biglang nagsalita si Santi. Napatingin ang batang bersyon niya. Dahan-dahang lumapit si Santi at lumuhod sa harap nito. "Hindi ka walang silbi," sabi niya. Ngunit umiling ang bata. "Pero wala akong magawa." "May ginagawa ka," sagot ni Santi. "Hindi mo lang napapansin." Napakunot ang noo ng bata. "Kapag umiyak si ate, sino ang nagpapangiti sa kanya?" tanong ni Santi. Hindi sumagot ang bata. "Kapag pagod si kuya, sino ang nagpapaalala na magpahinga siya?" Unti-unting napatingin ang bata sa kanya. "Hindi kailangang maging malakas para maging mahalaga," dagdag ni Santi. "Minsan, sapat na ang maging ilaw." Tahimik ang bata. At sa unang pagkakataon, unti-unti siyang ngumiti. At kasabay nito, nagliwanag ang paligid. Ang dilim ay napalitan ng banayad na liwanag na bumabalot sa kanilang dalawa. "Hindi ka mawawala," sabi ni Santi, "dahil bahagi ka ng kung sino ako." Dahan-dahang naglaho ang batang bersyon niya, hindi sa paraan ng pagkawala, kundi sa paraan ng pagtanggap. Pagmulat ni Santi, muli siyang nasa santuwaryo. Ngunit iba na ang pakiramdam. Mas magaan, mas malinaw. "Santi!" sigaw ni Lira habang niyayakap siya. "Ayos lang ako ate,"
sabi niya. May ngiti. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kanyang ulo. Ang tapang mo. Napakamot si Santi. Natakot din ako. Ngunit ngumiti siya. Pero okay lang pala. Tahimik na nakatingin ang tagapagbantay. At sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-asa. Ngayon, sabi niya, kumpleto na kayo. Napatingin ang tatlo sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lyra. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa kanila. Ang medalya ay hindi lamang para sa isa, paliwanag niya. Ito ay para sa 3 puso na nagkakaisa. Tayong 3, bulong ni Mateo. Tumango ang matanda. Isa ang lakas, isa ang isip, at isa ang liwanag, sabi niya. Kapag pinagsama, nagiging buo. Unti-unting nagliwanag ang medalya sa pagitan nila. Mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakasilaw, kundi nagbibigay ginhawa. Handa na ba kami? Tanong ni Lyra. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa direksyong tila may paparating. Handa na kayo upang magsimula, sagot niya. Biglang humangin ng malakas. At sa gilid ng santuwaryo, may isang bitak na unti-unting lumitaw sa hangin. Parang may puwersang pilit pumapasok. Napatingin ang 3 magkakapatid. Ano yon? Tanong ni Santi. Seryoso ang mukha ng tagapagbantay. Ang susunod ninyong haharapin. Unti-unting lumaki ang bitak. At mula rito, may lumabas na anino. Mas mabigat, mas mapanganib. At sa pagkakataong ito, hindi na sila maaaring umatras. Ang hangin sa santuwaryo ay nagbago. Ang dating banayad at mapayapang daloy nito ay napalitan ng isang mabigat na presensya. Tila may puwersang hindi kabilang sa lugar na iyon ang pilit pumapasok. Ang bitak sa hangin ay patuloy na lumalaki at mula rito ay unti-unting lumilitaw ang isang anino na hindi maipaliwanag ang anyo. Manatili kayong magkasama, mariing utos ng tagapagbantay. Agad na nagsiksikan ang magkakapatid. Hindi na sila nagtanong. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, natutunan na nilang ang pagkakaisa ang kanilang pinakamalakas na sandata. Unti-unting nahubog ang anino. Isang mataas na nilalang, nababalot ng kadiliman. At ang mga mata nito ay tila naglalagablab sa malamig na galit. Sa wakas, malalim at umaalingaw-ngaw ang tinig nito. Lumitaw na rin ang pinakahuling tagapagdala. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa medalya. Sino ka? Tanong niya. Matatag ang boses. Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa kanilang 3, isa-isa, na parang sinusukat ang kanilang kakayahan. Ako ang wakas ng inyong paglalakbay, sagot nito sa huli. At ang simula ng pagbabalik ng kapangyarihan na matagal nang nawala. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi ka namin hahayaang kunin ito. Isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw. Hindi ninyo kailangang ibigay, sagot ng nilalang. Kukunin ko ito. Sa isang iglap, kumilos ito. Ngunit hindi na sila natakot. Ate, sabi ni Mateo. Kasama mo ako, dagdag niya. Sama-sama tayo, sabi ni Santi. Pumikit si Lyra, sandali. At inalala niya ang lahat, ang kanilang paghihirap, ang kanilang pagmamahalan, at ang lakas na natutunan nila mula sa isa't isa. Ngayon, sabi niya. Sabay-sabay nilang hinawakan ang medalya. At sa sandaling iyon, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa kanila.
Hindi ito tulad ng dati. Mas maliwanag, mas matatag, mas buo. Napaatras ang nilalang. "Ano ito?" Galit nitong sigaw. Ngunit hindi huminto ang liwanag. Sa halip, ito ay naging isang anyo, isang enerhiya na nagmumula hindi lamang sa medalya, kundi sa kanilang tatlo. "Hindi ito sa amin," sabi ni Lyra. "Ito ay para sa kabutihan, para sa katotohanan," dagdag ni Mateo. "At para sa pag-asa," sabi ni Santi. Unti-unting nilamon ng liwanag ang anino. Sumigaw ito, ngunit ang sigaw ay unti-unting nawala, kasabay ng kanyang anyo. Hanggang sa tuluyang naglaho ang lahat. Tahimik. Bumalik ang santuwaryo sa dati nitong anyo. Ang hangin ay muling naging banayad. Ang liwanag ay muling naging payapa. Dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang kanyang kamay. "Natapos na ba?" tanong ni Santi. Sandaling natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos, marahan siyang tumango. "Sa ngayon," sagot niya. Napaupo si Mateo. Parang ang bilis. Ngunit umiling ang matanda. "Hindi ito ang katapusan ng lahat," sabi niya. "Ngunit ito ang katapusan ng unang yugto." Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. "At ngayon?" tanong ni Lyra. Ngumiti ang matanda. "Ngayon," sabi niya, "kayo na ang magpapasya kung paano ninyo gagamitin ang natutunan ninyo." Tahimik na nag-isip si Lyra. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga kapatid. "Hindi natin ito itatago lang," sabi niya. "Kung may mga taong nangangailangan, tutulungan natin sila." Tumango si Mateo. "Kasama ako." Ngumiti si Santi. "Ako rin." Unti-unting nagliwanag ang medalya sa kanilang pagitan, hindi bilang babala, kundi bilang kumpirmasyon. Ngumiti ang tagapagbantay. "Kung ganon," sabi niya, "handa na kayong maging higit pa sa mga pinili." "Ano po iyon?" tanong ni Santi. Bahagyang tumingala ang matanda at sa kanyang mga mata ay may bakas ng paggalang. "Mga tagapangalaga." Lumipas ang mga araw. Unti-unting nasanay ang magkakapatid sa kanilang bagong tungkulin. Hindi man nila tuluyang nauunawaan ang lahat. Natutunan nilang magtiwala sa isa't isa at sa kapangyarihang hindi nagmumula sa medalya, kundi sa kanilang puso. At sa bawat taong kanilang natulungan, mas lalo nilang naunawaan kung bakit sa kanila napunta ang medalya. Hindi dahil sila ang pinakamalakas, kundi dahil pinili nilang maging mabuti. Sa dulo ng isang tahimik na hapon, nakatayo ang tatlong magkakapatid sa tabi ng lawa sa santuwaryo. Tahimik, ngunit buo. "Ate," sabi ni Santi, "masaya ako." Ngumiti si Lyra. "Ako rin. At kahit anong mangyari," dagdag ni Mateo, "hindi tayo maghihiwalay." Tumingin si Lyra sa kanilang dalawa. "At hindi tayo matatakot," sabi niya. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang liwanag nito ay sumasalamin sa medalya. Isang simpleng bagay na minsan nilang napulot sa basurahan. Ngunit ngayon, isang simbolo ng kanilang lakas, pagkakaisa at pag-asa. At sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal. At doon din ito nagtatapos. Wakas.